Hello, good morning sa inyo. Dito kasi morning, 8:30 a.m. So, anong oras ba dyan sa lugar ninyo? Kumusta kayo ngayong araw na to? Okay. Starting na tayo dito, makikita natin live na tayo. Habang nag-uumpisa kasi makikita natin dito, Doc Lisa, kung ilan ang tumitingin sa atin. Yan, meron na tayong ilang views, so makita natin. Pwede po kayo magtanong ng mga questions ninyo, pwede rin kayo bumati. At salamat sa mga nagche-check. Nakikita ko lumilipad. Salamat na nagla-love. Cute din kung gusto nyo ng wow. Gusto ko rin ng wow sign, yung may bilog yung ano. Gusto niya mag-wow sign. Ah, okay, ready na sila magtanong, maaga pa. Bago tayo mag-start, siguro we have to start with the prayer muna. Una-una, Dear Lord, maraming salamat sa opportunity na to dahil dito sa Facebook Live. Salamat po Panginoon na bigyan mo kami ng pagkakataon na makausap ang milyong-milyong Pilipino, hindi lang dito, pati sa buong mundo. Alam niyo naman Lord ang goal lang namin, makatulong sa kanila sa oras na binigay niyo sa amin. Kaya napakahalaga nitong oras na to para at least mabigyan natin sila ng advice, yung mga nalulungkot, mabigyan ng konting kasiyahan. Alam nyo, October na, malapit na ang Christmas, syempre, yung iba mas nalulungkot sa mga panahon na to. So, sana Panginoon, sa lahat ng mga may sakit, sana matulungan sila magkaroon ng lakas para magsikap, mahanap yung solusyon at gumaling sila sa pamamagitan ng mga payo namin at syempre sa tulong ninyo kasi kayo naman talaga ang tumutulong sa amin lahat. So, maraming salamat. Yun lang ang prayer natin. At Doc Lisa, meron kang sinadagdag na sana. Oo, um, patnubayan kayo sa buong araw ng inyong pagtatrabaho at Yes po. maging safe kayo the whole day. Okay, maraming salamat. So, i-share ko dito kay Vilma Druga, good morning. Irene Irene De De Castro, good morning. Novi Sapungan, God bless din sa iyo. Mary Grace Fernandez, at sa lahat. Pwede nyo i-message po kung taga saan kayo, anong lugar kayo, anong oras kayo. Itong oras kasi medyo maganda 8:30 a.m. Alam ko parang 4 a.m. sa Saudi Arabia, sa KSA. Pero kasi sa Pilipinas, ito yung time na maganda. Sa US kasi ngayon, mga around 8:30 p.m. Pag ini-start ko naman ng alauna dito, magiging madaling araw sa US. Pero anyway, sa mga taga-Saudi, taga-Qatar, titignan natin, baka meron mga extra time, gagawa ko ng alauna naman para naman sa inyo. 1 p.m. para gising na kayo. 7 a.m. gising na kayo. As special ano natin yon Gagawa ko on ng air. special episode. Tapos isa lang pala po ang request ko sa inyo, bukod sa like and love, kailangan namin sana yung share. Paki-share. Okay, alam ko nanonood kayo, mga nakikita ko yung mga watchers. Paki-share yung share button itong post natin para makita kayo, makita rin ng mga mga friends nyo itong live feed at itong mga payo na nahanda namin sa inyo. Marami kami nahanda dito. Pakita ko. Yan, marami kami hinanda dito para sa inyo. Mga tips, mga pagkain, itong mga paano gagamitin ng gamot. Diba? Ready namin to lahat. Mga libro na mga tips doon natin kukunin. Okay? Okay ba? Tsaka bukod dyan, maganda tong binili kong iPhone stand. Pakita ko sa iPhone stand ko. Kasi may iPhone stand ako dito. Kita mo yung Bible ko. Pakita ko sa yung Bible. Ito yung favorite Bible ko. Pag gusto nila makita, Doc Lisa, ano yung Bible ginagamit ko? This is a New Student Bible. Tingnan mo pa nga to. Sino nagbigay? Si Doc Lisa. Binigay sa akin 1996. Ang tagal na nito. Nabasa ko na to buong Bible eh. So, yan. Tapos ito ang ganda ng stand na ginagamit ko. Mamaya tuturuan ko kayo ng prune juice. Para sa mga... Okay? So, nakita nyo na to. Pabalik natin dito. Ipagdasal natin hindi masira itong internet nating magaling. Okay? Kasi pag pag nasira pa yung internet, mawawala yung feed ko, pero magla-live feed agad kami. So, tingnan nyo na lang sa susunod na post. Doc Lisa, pwede ka na mag-umpisa sa mga
tips mo, ano ba na-prepare mo mga tips para sa kanila? Okay. Or gusto mo ba yung para sa nalalagas na buhok, ano ba yung na-prepare mo? Or gusto mo dito muna? Pampadumi. Bigyan mo na sila tips Dito na pampadumi. lang muna. Okay. Habang inaayos ko tong mga sharing natin. Oo, marami sa atin nagko-complain. Doc, ang hirap-hirap dumumi. Minsan, every 3 days, tapos ang tigas-tigas pa. Ano ba yung pwede kong gawin or pwede kong kainin? Una, lagi kong sinasabi, tignan mo baka naman kulang yung iniinom mong tubig. Kailangan 8 basong tubig sa maghapon. Paano iniinom yon na hindi ka naman parang busog na busog o binigla ang sarili? Sabi ko nga, pagkagising, 1 baso ng mainit-init na tubig, yung singlaki lang ng Nescafe, yung maliit lang na ganyan. Pagkagising, mainit-init, pagkaalmusal, iinom ka rin sa bandang 10:00, sa tanghalian, sa bandang 3:00, sa hapunan, bago matulog. So more or less, naka 7 to 8 glasses a day ka. Okay, ito yung mga tips pang constipation. Inulit ko lang. Constipation tips, nagtitibig. Oo, kasi pag kulang tayo sa tubig, titigas talaga yung ating dumi. So, kailangan unang-una tubig. Pwede din, kung ayaw nyo ng tubig, pwede din yung mga fruit juices. Nakakatulong din yan. At ang isa pang napakagandang pampadumi, itong prune juice. Yan. Hindi namin na ads to, takpan yung ads. Ito, prune juice. Maraming brands niyan sa mga grocery, supermarket. Yan. Pwede kayong uminom. Siguro kung meron kayong takalan, pwede naman mga 50 ml everyday. Gawin yung everyday, wag yung pabigla-bigla para gumanda o lumaki yung bulk ng dumi ninyo, hindi titigas, hindi kayo constipated. Ano pa yung mga nakakatulong? Sa akin, ginagamit ko mga 20 ml lang. Mga 15 to 20 ml sa umaga, sa gabi, 20 ml, mga 40 ml, konti-konti lang. Kasi pag uminom ka ng 1 baso niyan, talaga tatakbo ka sa CR. Oo, magdadayariya ka. Tsaka, kung sinasamahan mo naman ng gulay at prutas, pwede na yung ganon, 20 ml sa umaga, 20 ml sa gabi, or kaya 50 cc tuwing gabi na lang. Pagkatapos, pagdating sa gulay, importante yung mga gulay na peas. Tandaan nyo na, yung mga letter P. Kasi nandyan yung mga patola. Kasama pa yung mga prutas, papaya, patola, peras, maganda din ang pakwan, okra, maganda din yan. Repolyo, talbos ng kangkong, talbos ng kamote. Yan kasi yung mga gulay na maraming fiber. Yung mga talong, upo, hindi gaano kasi malalambot na prutas na sila, walang gaanong fiber. Kaya pag pinagsama nyo yung prutas, gulay, at maraming tubig, sigurado gaganda na ang inyong pagdumi. Doc Lisa, masyado ka malapit sa camera, malaki yung mukha mo. Masyado malaki kasi yung mukha. yung voice. Okay. Gusto niya malakas yung voice. Okay ba yung voice? Kita-kita yung nunal mo eh. Anyway, ang plano namin ni Doc Lisa, in 1 month or 2 months, tatanggalin na natin tong nunal niya. Kaya kung meron kayong mga malalaking nunal, may doctor sabi kailangan tanggalin, siguro mas safe. Ano tingin mo, Doc Lisa? Pag medyo papatanggal ko na to, na busy lang lately. Oo nga eh. Para mag-iiba ang mukha niya. So, makukulangan na. may bago na tayong misis. Medyo new face. Pwede naman hindi, pero ang cut-off is I think 5 millimeters, di ba? Oo, or para maintindihan nila. Alam natin niyo yung pencil. Mongol pencil, di ba? Favorite natin yan nung tayo nag-aaral. Meron siyang pambura. Kailangan yung pambura nun, hindi lalaki yung nunal nyo dyan. Kailangan mas maliit dun sa pambura. Ito medyo malaki na, kaya kailangan para makita nila. Kaya kailangan ng bantayan. Medyo mas malaki siya eh. Ito 5 millimeters. So, yan yung Mongol pencil, yan ang ating batayan. Sa Amerika ba may Mongol pencil? Marami tayo taga-US eh. Diba ito favorite natin ito, Mongol? Gusto yata yan? Global yata. Global ba to? Oo. Minsan gusto ko yung number 1. 1, mas malinaw. Hindi, mas malabo yung 1. Ganun ba yun? Yung 3. Mas malabo ang 3. Sige, mas malabo.
Maganda si Doktora. Ayan, si Bianca Erickson. Tingin ko magpapacheck up ka ng mata mo. Baka malabo mata mo. Ah, Sa lahat na nagsabi na maganda o gwapo, papacheck tayo sa mata. Baka may katarata. Anyway, maraming salamat. Dito nakita ko may 1,000 comments tayo. Kung nakikita nyo na nakasilip ako dito sa may kanan, ito ang pinaggagawa ko kasi sinisilip ko yung mga comments ninyo dito. Pero hindi ko makita ang comments ninyo eh. Pakita ko Ito, sa laptop ko. Hindi ko makita ang comments ninyo kasi ayaw lumabas dito. Ayaw lumabas. Ito, oh. Ayaw lumabas siya dito. Hindi lumalabas. Hindi siya real time, Lisa. Hindi, medyo hindi real, nahuhuli. nahuhuli. Kasi nga dito sa aming bansa, sa ating bansa, mas Hindi real mabagal time. Yeah. ang ating internet. Hindi lumalabas ang... Nakikita ko yung comments nyo po dito, pero mabilis kasi yung pag-akyat niya. So, 3 lang. Sinisilip ko sa laptop, hindi ko rin makita eh. Kaya kung may questions kayo, mga 2 line lang makikita ko. Si Carmela Manansala Maganda po for talaga. Birmingham, Princess Zaina Alabama. Mehay. Alabama. Kailangan bigyan ng award yan. Sabi niya maganda daw talaga. Hindi maganda. Baka nagbibigay lang ng tips kaya maganda. O hindi nagbibigay ng tips, hindi maganda. Si Anir Altonaga, taga Wow! Bacoor. 1,000 comments. Thank you very much. 1,000. Si Ayan, Facebook Marinel says Torres. you have 1,000 Marinel comments. Torres. Congratulations. Si Okay. Bebs Hancock from USA. From USA. Phil-Am? Yes. Okay. Jacqueline Mendieta. Salamat sa Jennifer Lars. Hi. Noong isang araw, alam ko marami kayong questions. Noong last time, Doc Lisa, umabot ng 20,000 questions Si ang nakuha ko. Parisian Zerna from Australia. Yes, 20,000 comments yung nakuha ko. Pero yung mga questions naman po ninyo, maraming mga tema, halos pare-pareho, like myoma, lagas buhok, peka, sakit sa tiyan, ulcer. Marami na akong articles na kompleto, mahahaba. Marami akong mga videos at tips. Magagawa nyo po, search nyo lang sa Google, di ba? Mag-Google kayo, alam nyo ba yung Google sa internet, i-type nyo lang Willie Ong or Liza Ong, pwede Willie Ong, tapos lagay nyo sakit sa tiyan. Tapos lalabas doon lahat ng articles ko, makukuha nyo yung sagot doon. Okay? Oo, like yung diniscuss natin. 2,500 comments na. Constipation, Wow. yung mga ganun. From Texas, Araceli, Gregeda, maraming salamat. Kung meron kayong gusto ibati, meron kayong issue, may birthday, may... So far, wala namang politika lumalabas. That's good. Dito na lang, mas tahimik tayo, mas kalmado tayo. From Taiwan, Si maraming Belen. salamat. Hi, Belen. Okay. Pwede na kayo magtanong. Mag-ready na kayo ng mga Vine questions nyo. Palasiki from Hong Kong. Yes, so mabalik tayo dun sa kanina. Maganda din yung magkain tayo ng maraming Okay. prutas. Tuloy mo lang yung prutas na. Mangga. Mag-break lang 1 minute. Papaya, peras, pakwan, magandang mga pangpadumiyan. Yung saging, ma-fiber din, katulad ng mga lakatan. Yung latundan, siya yung medyo nakakapagpatigas ng dumi. So, maganda din yun. Pag apple naman, syempre baka dun sa lugar ninyo, apple ang madami. Ma-fiber din ang apple kung isasama yung balat. So, hugasan mabuti na lang yung balat kung gusto natin kainin yung balat para walang mga toxic chemicals. Yun nga, pero bawat kain natin ng gulay, hindi pwede yung konti lang. Ang gusto nga natin, sana mga kalahati hanggang 1 tasa. Doon natin makukuha yung benepisyo. Hindi yung, pag konti kasi halos hindi rin nakakatulong. Pero kung marami-rami yung kakainin natin na gulay, yung tulad ng mga talbos, kamote, kangkong, mga kalabasa na talbos, yan yung maraming fiber. Yung kalabasa na bunga, hindi gaano. Yung mga sinabi nga natin, di ba, yung okra, patola, kasi nakita mo yung patola, pag natuyo, yun yung ginagawang lufa. So, ganun karami yung fiber niya. So, maganda din siyang panlinis ng ating bituka o ng ating tiyan kung yun yung kakainin natin. Kasi talaga, problema natin yan. Minsan nga, wala kang mabiling gulay dun sa fast food or dun sa turo-turo.
or dun sa kakainan yung mga mabilisang kainan, pagdating na lang sa bahay, sabihin, Doc, yung mga bata ayaw naman kumain ng gulay. Ang sinasabi ko sa mga nanay, wag silang pipilitin. Pero, hayaan nyo lang na nasa lamesa ninyo. Tapos, magtataka sila, bakit kinakain ito ng mga matatanda? Doon sila susunod para hindi sila magkaroon ng phobia o trauma sa pagkain ng gulay. Ano ba pagkain tinuturo mo, Lisa? Yung mga pinag-usapan pa Para rin sa mga natin. bata? Hindi, kasi syempre yung mga bata, problema din ng mga bata, yung pagtitibi or constipation. Kaya gusto ko, kumakain din sana sila ng mga sari-saring gulay at prutas. Di itry nyo muna sa mangga, pakwan, Mahal na kasi papaya. ng prutas natin dito sa Pilipinas eh. Oo, pag binagyo, pero minsan may, ang tip ko pa dyan, pag mahal ang prutas, piliin nyo yung in season. Oo Kasi kung ano yung napapanahon, yun yung mas mura. Syempre pag tapos na yung panahon, itataas na nila Ito yung favorite ko presyo. lagi. Ayan, sino mahilig sa saging? Saging para sa ulcer. Pag sa gabi, may baon ako lagi. Ano ginagawa ko, Doc Lisa, sa gabi? May nakatabi ng saging. Tapos, Sa tabi. para ng ibabaon bed. natin yung saging, saan natin pinuputol ang secret? Huwag nyo puputulin dito kasi naka-expose eh. Kumukuha kami matalas na kutsilyo, dito namin pinuputol sa taas ng sanga. So, safe pa rin siya. Diba? Close Baon-baon. pa rin. Close pa rin. Pinakamagandang fast food na Pang baon. ulcer, para sa nag-exercise, imbis na mag-Gatorade kayo, pwede kayo tubig at saging, maraming vitamin B, para sa stress, para sa nervyos, may anxiety, mataas sa potassium, yung mga nagka-cramps. So, nakaka-relax din ng saging. Sa mga batang ayaw pumasok sa school, pwede ang saging pamparelax. Lagi ko ito kinakain. Si Cirilo, batiin daw yung kanyang mag-ina. Si Yes. Ami at si May. Yes, kumusta Ami at May? Ito, mangoes. Okay? Masarap ang mango sa Pilipinas. Baka wala kayong mangoes dyan. Ang maganda sa mangoes, napakasarap. Isa lang ang problema nito. Lalapad yung mukha mo kasing lapad ng mukha namin kasi ang daming calories Medyo sa high mango. calories. Kasi I think masarap siya, di ba? 200, Matamis. parang isang platong kanin na to. Okay? Pero mataas siya sa vitamin C, maganda siya, at nakakalambot din ng dumi. Okay rin tong mango. Ito lang, meron may itim-itim eh. Ba't nagkakaitim-itim? Ibig sabihin, pahinog na siya. Yan ang mga matatamis na mangga. kainin Hindi natin yung perfect mangga. Kailangan mahal eh. Magkano bili mo dito? Oo. 20 pesos? Meron nga tayong texter, sabi nga niya, mahal doon daw ang saging. Kasi talaga tayo ang nag-i-import ng mga pinakamasasarap na saging. So kapag na-export. So kapag na-export natin sa ibang bansa, medyo mas mahal na siya. So pag umuwi na lang kayo, doon nyo na lang kainin ng madami. Ito Para hindi ang kayo favorite ko. masabi. Ang bigat. Wow! Magkano ba ito, Papaya. Doc Lisa? Papaya. This Mga is the 100 best. plus kasi nga nagbagyo ngayon eh. Pero Para sa hindi pag summer, makadumi, mura yan. maganda ang papaya. Pero may sikreto ang papaya. Pag nalaman ng mga boys, hindi na kayo kakain ng papaya. Alam mo para saan daw? Oo nga. Medyo... May ibang bansa, ginagamit nila itong papaya parang contraception sa mga lalaki. Mas di daw nakakabuntis. I think Africa or something. Hindi ko naman alam kung tunay o hindi. Pero siguro may konting malalabaog yung mga kalalakihan. Anyway, dalawa na yung anak namin. At least natural contraception, hindi tayo Pero hindi sure. mapapagalitan dyan. Gagamit pa rin Oo. kayo ng Not sure yun condom kasi kung ito lang gagamitin niyo pang contraception. Eh. So may nagsasabi, God, ang papaya pwede. Sa ilang Okay? studies lang naman yun nagsabi. Okay. Tapos itong avocado. Okay? Favorite natin to. Isa to sa mga masustansya kasi marami siyang good oils. Maraming may nagkakamali dito sa avocado. Pinipilit nila fatty daw to, pampataas daw ng cholesterol. Hindi Actually, po. mali. Oo. Good Fats to. siya. Tsaka, pag sinabi ko to, kakain kayo ng avocado. You know why? Vitamin E, pampaganda ng kutis. Yes. Paganda Ang siya ng maaring kutis. sinasabi nila, high calorie. Kasi para siyang mangga, medyo mataas sa calorie. Kasi nga, ang sarap-sarap. Huwag mo lang lalagyan Yung na... mga... yun nga, pag dinagdagan mo ng condensed milk, doon tataas yung calories. Tataas yung calories. Pero as is siya, medyo mataas din siya sa calories. So, kung Favorite mo yung papaya, nagpapasexy Brenda kayo, konti Liamedo. lang. Okay, sa mga guys, palay ko ayaw na kumain ng papaya kasi
sabi nila nakahina dun sa paggawa ng baby. Hindi sa impotensya, yung siguro sa, ewan ko, baka sa sperm may konting problem. Sa Tagaytay talagang mura daw ang papaya. Mura? Yes, Galing bang Tagaytay? sa kanila doon. Yes, Sa, ano. Sarap ng prutas. You like Si it? Godwin watching Sino now. Godwin? Hi, Godwin Gliani. Godwin Glianes, siya ang ating admin. Admin. Pero ngayon, ano siya, hi Godwin, pwede ka mag-comment. Ano siya ngayon? Missing in action kasi nag-aaral siya, which is okay naman. Gusto ko naman mag-aral kayo. Hey Godwin, sarap ng prutas. Pwede kayo mag-comment dyan or pwede kayo mag-text sa amin yung mga ibang mga doctors. Alam mo, inisip ko, Doc Lisa, ginagawa ko kasi to, gusto natin silang matulungan, gusto natin silang masave, gusto natin milyong-milyong mabubuhay. Gamit ito, total oras naman namin, talagang 24 hours para matulungan kayo. Alam mo, inisip ko kanina, nagpe-pray ako. Pwede ko tawagan yung mga doctors na kakilala ko. Yes. Palagay natin may nagtanong ng ooperahan ba yung, palagay natin, colon cancer. Tatawag ako sa colon cancer doctor, tapos ila-loudspeaker ko, paparinig ko sa inyo, sagot, diretso. Di ba? Iniisip kong gano'n eh. Kung meron tayong makukuha ibang doktor na willing na mag-join, tatawagan ko sila para makuha yung advice, mabibigay ko sa inyo, libre. Okay? Libre talaga to lahat. Walang ads, walang ano. Maraming taga-Taiwan, no? Si Anjo. You're so sweet. Pag sinasabi nyo maganda, napapatingin ako eh. Pero dito, Doc Willie, bigyan mo na side view. Ang pinapayo natin talaga, yung mga pangkaraniwan o yung pang-araw-araw nating problema. Gaya nga nung mga pagtitibi Doc or Lisa, constipation. ilalaglag kita ngayon kasi Facebook Live. Maganda si Doc Lisa, problema na itong buhok. Medyo, nga. Bakit masyadong manipis, na matikwas? Ano bang magagawa natin dyan sa mga tikwas-tikwas na mga buhok? Alam ko may oil ka pinapahid eh. Ano ba hindi. Para hindi sabog. Anong oil nga yan? Nabibili. Argan? Pero medyo mahal yun eh. Pero Okay, any mineral oil pwede o kaya lotion pwede din. Yung mga Johnson's Baby Lotion pwede din pag talagang nakatayo-tayo yung mga buhok nyo. Yes, salamat. Pero sa boys, uso yung nakatayo ang buhok. Thank you very much. Ito talaga gold para sa inyo. Okay? Gracia from Canada. Pag hindi kami gumagawa nito, gumagawa ako ng articles sa inyo. Okay? Dito rin ako gumagawa ng mga videos sa inyo. Yan ang computer kung dyan ako nagtatype. Okay, sana wag matanggal internet. Dito ako. Yan yung yumao kong tatay na tumulong sa akin para magawa ko tong mission natin. Dito ako gumagawa ng mga videos kung nakikita nyo. Diba? Nandiyan yung mga videos natin. Ikot tayo ulit. Baka mahilo sila. Sweet daw, sweet. May nagsasabi, kapatid daw eh, kapatid. Kasi nga para kaming medyo na yung mga cheeks. Okay lang naman akong kapatid. Si Rachel Miranda Cute. from USA, California. Kaya kami nakadikit Si kasi Cirilo Tumala. Doc Lisa, itong Yes. Facebook Live, square kasi siya eh. Oo nga, maliit yung cellphone Pag lumayo namin ako, mawawala yung boses ko. Chris Sanchez from Singapore. Mawawala yung boses ko eh. Para lumakas yung voice, kailangan malapit. Yes. Diba? Si Juna Lor from Hong Kong. We love you. Rose Yes, we from love you Taiwan. Rose Basig. Yes. Yes. Marilyn Melbourne, Barrieta Australia. from Taiwan. Pwede kayo makichismis. Gusto ko makita ano ba maganda ano ba maganda sa Australia, ano maganda sa Taiwan, ano ba kinakain nyo dyan. Share naman natin. Ano ba yung ano balita nyo dyan. gulay at prutas na marami dyan. Like sa US, bihira daw pala ang ampalaya. Sa atin, ang Ikwento sarap natin ng kasi ampalaya. isa pa nakikita ko, di ba kanina Si inisip ko. Kazik Logston Inisip from Kentucky. ko, Doc Lisa, di ba? One day, pinipray ko, marami tayong doctors na hawak ko sa cellphone, tatawagan ko yung mga pinakamagagaling at papasalitain ko sila dito, ila-loudspeak ko para makuha nyo yung advice nila. That's one. Naisip ko rin, syempre yung ibang taga-abroad, marami nanonood sa atin. Iniisip niya siguro, kamusta na ba Pilipinas? So far, okay naman dito. Yun lang nga, pag Maynila, medyo polluted. May tips ako, Doc Lisa, sa kanila. Maganda. Isang dapat nyo alagaan, yung baga ninyo. Yung baga, lungs. Kasi oras na naninigarilyo kayo, masisira na yung hindi nila nakita beauty mo. Yan. Hindi, para ikaw muna. Hindi, okay lang.
bababa yung viewers natin pag mawawala ka, ikaw hinahanap eh. Hindi naman ako. So, kailangan nyo alagaan yung lungs ninyo. So, huwag kayo masyado magpapa-expose sa pollution. Kasi pag nabara na yung lungs, napuno na yan ng mga itim-itim, wala na, mahina na. Pag sigarilyo, sira din. So, ang gusto ng lungs natin, mahangin. Kung may pera kayo, kaya nyo minsan aircon or sa mall, okay yon. Pag electric fan lang kayo, dapat isasara nyo yung mga screens, kahit pa paano, para hindi pumasok yung pollution. Isang tip ko pa, pwede kayo magtanim ng maraming halaman. Pag maraming halaman, common sense to, di ba sa science, nagbibigay yung halaman ng oxygen. Tapos tayo nilalabas natin carbon dioxide. So yung ayaw natin, kukunin ng halaman at yung gusto naman ng halaman, yun naman ang baliktaran. So malaking tulong. Kaya dito sa bahay natin, maraming plants. Mag-isip ka ng topic mo, Doc Lisa. Try ko pakita itong halaman natin sa labas. Ayaw ko lang makita nyo. Ikutin ko lang. Try ko lang ikutin. Okay. Sana wag mawala ang ating magaling. Yan. Ang labas ng bahay namin. Yan. Yan. Kita. Marami kaming bamboo trees. Ayan, no? Ang daming bamboo trees. Baliktarin ko lang. Yan. Okay. Yan. Hindi masira. Yan. Marami kaming bamboo trees. Yan. Yan. Nagloko na first time. PLDT, internet. Napakagaling. Naputol sandali. Naputol eh. So, pag nawala to, hindi ko kasalanan. Kasalanan ng internet. So, sinasabi ko, bamboo trees maganda daw kasi 10 times more oxygen. Kaya itong bahay namin, pinaligiran namin ng bamboo trees para maiwasan yung pollution. Tsaka yung mga tambutso, kahit pa paano makukuha na ng bamboo trees, hindi papasok sa baga mo, hindi ka na makahinga. Pag umaga, laging may plema, yan ang problema. Siguro sa cough, may mga nagtatanong, Doc Lisa. Sa mga cough, anong mga tips sa laging may ubo? Oo. Siyempre, pag mabalik muna tayo dun sa halaman, siyempre kung nasa condominium kayo or apartment, i-try muna na magtanim sa mga paso. Makakatulong din yan. Tapos, pwedeng ilagay dun sa mga bintana, sa may pintuan, kung saan merong lugar dun. Nakaka-good vibes. That's a purpose. Gusto namin magka-good vibes. Sorry, nakat kita. Bilis kasi. Gusto natin happy mga OFW. Alam ko malungkot kayo, homesick kayo, hindi kayo tinatawagan ng mahal niyo sa buhay, busy sila dito. Okay lang yon. Okay? Basta ginagawa niyo yan, nagsasacrifice kayo. Saan ba yung camera? Ito ata sa taas eh. Nagsasacrifice kayo para sa kanila at minsan di na-appreciate o na-appreciate, at least binibigay nyo. Kasi wala naman kayong choice eh. Ginagawa nyo to para sa kanila. Kaya saludo kami sa inyo. Kaya ginagawa rin namin to mainly parang telemedicine. Mabigyan kayo ng advice, homesick advice, ibang advice, at mabigyan kayo ng kasiyahan. Hopefully magawa natin to at least twice a week itong Facebook Live. At kung may ibang chance, try ko rin mag-live. Ano kayo sinasabi mo, Doc Lisa, sa halaman? Oo, like yung isa nating nag-comment, meron Yes. nga daw siyang tanglad sa bahay. Meron din daw siyang bamboo tree. Yes, bamboo tree. So, kahit nasa paso, itry natin na magkaroon dun sa ating kabahayan. Kasi nga, pag dito ka sa mga city, sa mga syudad, mahirap, walang lugar para taniman. So, kahit sa mga paso, kasi pandagdag oxygen din yan na malalanghap natin at kukuha naman nung inilabas nating carbon dioxide. Hindi talaga lumalabas yung mga comments dito sa laptop ko eh. Pero anyway, nakita ko lang kay Mercy Lagazo del Rosario. Ang sweet nyo po. Keep up the good work. Teamwork. Watching from Oyama, Japan. Maraming taga-Japan. Kamusta ba sa Japan? Malamig? Si Pusing Lamig ata Nerlita ngayon from South Korea. Oo, yung mga nag-comment sa atin, yung mga taga-Canada, start na daw ng winter sa kanila. Yes, Zaldi winter. Mias, Abu Dhabi. Ang winter, tayo walang winter dito. Pero yung winter, ang secret, laging magmo-moisturizer. Right? Kailangan naka-moisturizer yung muka, yung tenga, kasi sa lamig, magdadry yan. Okay? Pag sobrang lamig, mamumula yung tenga, mamaya mahulog yung tenga nyo kasi sa sobrang lamig. So, laging magko-cover sa lamig, sa hininga, tapos laging moisturizer. Yung mga nagda-dry lagi, like mama ko, dry na naman.
pwede kayo mag-moisturizer para maganda kutis nyo, parang ganito, maganda ang kutis. Ang tip nga natin dyan, pag tayo ay naliligo, Okay. mabilis lang. Kung kaya nyo maligo in 5 minutes, gawin na ninyo. Mas mabilis, better, yung hindi kayo gaanong nakababad sa Parang 5 tubig. minutes ligo mo, Doc Lisa. Oo. Amoy 5 minutes. So, kailangan mabilis. Hindi, Tapos, mabango naman siya. habang malambot yung balat natin, Yes. at doon pinakamaganda maglagay ng lotion. Tama. Ako, mas gusto ko yung mga lotion na walang gaanong amoy. Kasi, pag masyadong mabango ang lotion mo, mas maraming chemicals na nilagay. So, mas walang amoy, katulad ng mga baby lotion, mas less chemicals, at mas naa-absorb, kasi dahil galing pa lang sa water, mas maa-absorb ng inyong skin yung lotion or moisturizer na nilagay ninyo. At pag kayo ay nagmo-moisturize sa face, wag din natin kakalimutan yung bandang leeg kasi minsan nakalimutan na natin yan. So, ang technique lang talaga para wag mangate. Kasi pag very dry ang ating skin, doon makate. Mapapansin nyo yon. May nabasa ako, masakit ang mata. Okay? Hindi ko nakita yung pangalan, ang bilis eh. Pag masakit ang mata, ibig sabihin, pagod na ang mata. Pag mapula yung mata, ibig sabihin, pagod na yung mata. Na-overuse mo na. Ang gagawin, pikit na. Hindi na okay yung mga eye mo, Vicin, hindi na binibenta ngayon. Wala kasi na walang yan purpose. sa mga butika. So, pag mapula yung mata, pikit lang yung mata, i-rest. Sa mga may edad 40 and above, meron tayong magandang tears, naturale. Oo, ito yung mga carboxymethyl Dala, cellulose. Ang tawag dito, Tears Naturale or Cellofresh. Pag nanunuyo or kaya sobrang nagluluha yung inyong mga mata, ibig sabihin very dry yon. Kaya siya luha ng luha. Ibig sabihin, kailangan pa niya ng more water. So, doon makakatulong yung mga carboxymethyl cellulose. Nabibili to sa mga botika, sa mga malalaking botika. Ang brand name niya, Cellofresh or Tears Naturale. Merong mga preservative-free, mas mahal lang a little. Wala po kami na ads dito, pero syempre, minsan yung brand name, kailangan ko naman ituro sa inyo. Hindi ko naman itatago yung brand name. Pero kung meron kaming ads, sasabihin ko sa inyo, diretso may ads. Sana nga may mag-donate na, kung may magdo-donate ng 200,000, sasabihin ko, itong produkto, nagbigay ng 200,000, kunwari, at ibibigay natin sa mahirap. Ililinaw ko. Pero ito lahat, wala pong ads. Siguro, Doc Lisa, turuan natin sila ng mga first aid tips, yung mga kadalasang mga gamot na ginagamit ng mga natin na pwede rin nila gamitin. Oo. Ito. Kunin ko tong Ito aming pang box. medical mission box. Ito ang makikita nyo kung nanonood kayo ng Salamat Doc. Ito yung laging dala-dala namin. Nandito kasi yung mga pangkaraniwan na kailangan ng ating mga kababayan. Kunin ko na isa-isa. Oo. Kaya makikita. Ito, favorite ng karamihan. Generic lang po to. Oo. Generic or branded, Pareho ang lang. tip ko lang ganito, kung walang ganong pera, hindi ka nakita sa cam. Ano? Kung walang ganong money, okay lang generic. Kung may pera, pwede kayo mag-brand. Sasabihin ng iba, branded na lang lahat. Paano kung yung branded, ang tubo naman 100 times, di ba? Let's say, puhunan nila 2 piso, bebenta sa inyo ng 200 piso. Kahit branded siya, sobra naman mahal eh. Lugi naman, harang naman yun. So, yung generic, okay na rin. At may mga studies na parang effective din or 90% effective, pwede na yon. Like itong vitamin B, itong madalas binibigay namin, vitamin B, para sa ugat, may tulong ang vitamin B, para sa nerves, pampagana kumain, vitamin B complex, mas masarap ang tulog mo. Isa lang problem sa vitamin B, baka lalo kang tumaba. Okay? Sa mga payat, pwede kayong mag-vitamin B. Over kasi the mas counter. gagana ka kumain. At saka, Gugutumin ka. ang tip nga natin, tignan nyo kung magkano ang sweldo ninyo, magkano ang ia-allot ninyo para sa inyong pang-araw-araw na gamot. Yes. So, sasabihin nyo dun sa doctor nyo, Doc, ito lang mo ang budget ko. Mas gusto ko Yes. kasi na nakakabili kayo at nakakainom ng gamot araw-araw, kesa naman isang mamahalin, tapos iinumin nyo lang once a week, maha-high blood Yes. tayo dyan. Meron lang ako pakiusap sa lahat ng ating mga watchers. Baka pwede po, salamat sa check and like, paki-share po itong post natin. Kasi pag share nyo itong post, ngayon, nanonood kayo, paki-click lang yung share. Pag kinilik nyo yung share, lalabas sa timeline nyo, makikita kami
or posibleng makita kami ng mga friends nyo. Kung meron kayong 200 friends sa Facebook or 500 friends sa Facebook, pag kinilik nyo yung share, baka makita ng mga 500 friends mo sa Facebook at makakanood din sila dito, makaka-greet din sila at mas marami tayong matutulungan. So yan ang tips sa mga Facebook Live. Sabihin mo daw lagi na mag-share or kung meron kayong gusto i-survey, okay din. So tinuro ko sa'yo vitamin B complex, maganda siya. At pain reliever ba yan? Oo, Lisa? pain reliever, paracetamol. Mas gusto ko itong binibigay sa mga arthritis, mga kirot-kirot, masakit ang ulo. Mas gusto ko paracetamol. Pwede nyo siyang sabayan ng vitamin B. Kasi meron talaga mga paracetamol with a vitamin B. So, pain reliever siya. Ang tip nga natin, may isang nag-comment kanina, lagi daw masakit ang ulo niya. Sabi nung kaibigan namin na neurologist, si Dr. Epi Collantes, nagsisimula pa lamang yung headache or migraine ninyo, inuman mo na agad ng paracetamol. Huwag mong hintayin na masakit na yung ulo mo kasi hindi na mahahabol nandun na yung pain. So gusto natin, nagsisimula pa lang na inuman mo na siya ng paracetamol. Ito po ang safest na pain reliever. Kaya nga pwede nga siya sa pregnant women. Ayaw natin yung mga marami dyan, masyadong mahal. NSAIDs or Oo, mga may iba naman dyan. mefenamic acid, Pag matagalang alaksan, medyo iwas-iwas. Oo, makaka-apekto sa inyong kidneys. Actually, may reklamo ako sa isang ads na nakikita ko sa mga bus Ayoko lang nga sabihin pero ayoko lang sabihin yung produkto Hindi kasi maganda yung ibang advertisement ng sa mga pain relievers like yung mga mefenamic acid, mga NSAIDs yan makikita nyo naman di ba? Yung sasabihin nila, sasakit ang buto mo, inuman nyo nito, 12 hours, wala ka daw sakit, maglalakad ka. Hindi po tunay yan. Mali yan. Actually, dapat alam yan ng Ad Standards Council. Dapat hindi nyo pinapayagan yung ganyang ads Una-una, ang pain relievers na mga NSAIDs, it can cause kidney failure. Marami na nakikidney failure, marami na nadadialyze, kakainom-inom, ginagawang vitamina itong mga pain relievers. At most 1 week lang. Pag nilampasan mo na 1 week yung mefenamic, sira ang kidney mo. Pag nasira ang kidney mo, dialysis. Pag dialysis, tapos na. Diba? Papunta na doon. Kaya lang, hindi ko alam ba't pinapayagang gumawa ng mga ads na pag nag-boxing ka, nabugbog ka, mag-pain reliever ka, mali Kung masakit ang ulo, pain reliever agad mali. 'Di ba? Pag masakit ang kamay, lagyan na lang ng bakit masakit? Di gawa ng pamahid o gawa ng hot compress. Hindi agad pain reliever para dito. Mali po yung ganung gamutan. Pangbenta yan, 'di ba? Dito wala tayong binebenta. Pangbenta yung ginagawa nila. So gusto ko marunong kayo. Salamat sa social media, salamat sa Facebook, salamat kay Mark Zuckerberg dahil dito sa Facebook natuturo ko sa inyo ang tama. Hindi ko kailangan dumaan sa TV, hindi ko kailangan dumaan sa radio, hindi ko kailangan tumayo sa print. Tsaka hindi sila papayag sasabihin ko na hindi maganda pain reliever. Pag sinabi ko hindi maganda pain reliever, tanggal yung dyaryo. That's a business It's a business. Pero dito sa social media, medyo equal tayo. Ayokong niloloko kayo, ayokong kinakwartahan kayo, it's a useless, di ba? May sakit na ngayong tao, kakwartahan mo pa. Mali po yun. Diba? Hindi wala ako pinapatamaan. Ang point ko lang, sa mga negosyo, pwede kayo mag-ads, tamang ads. Huwag naman susobra. Like yung mga pain reliever, dapat may nakasulat, take only for 1 day or 2 days. Baka ma-kidney failure kayo. Ano yung mga, like mga celecoxib. May ibang doctors, konting sakit lang, bigay na agad ng pain reliever. Ang pwede lang, paracetamol, pa konti-konti, hindi rin sobra dami. Pag sobra dami, masama din sa liver. At yung Si Mariel Pineda, friend natin. Hi, Mariel! Oo, hindi mo ako sinasagot, Mariel. Nahanap kita, Mariel. Si Abby Calderon from Mariel, Cavite City. Si Rexy Soltani from California. Babatiin ko lang si Mariel. Magaling siyang admin at matagal namin siyang kaibigan. Nag-aaral din siya. And sana, Mariel, matulungan mo rin kami. Baka pwede i-share. Di ba? Pwede, pag na-share mo to, marami makakanood. At nagpapasalamat ako pala sa lahat ng mga admins sa social media, sa Facebook. You know, alam nyo, gaano ko kayo naintindihan, gaano ko kayo kamahal. Alam mo, tulong-tulong tayo dito. Alam mo naman ang goal nating mga admins para tumulong sa tao, di ba? Okay lang may kita yung mga ibang admins, di ba? Okay lang naman kumita kayo. Kaya nga sinasabi ko nga,
Lahat ng articles ko, libre. Lahat ng videos ko, libre. Kunin nyo, walang copyright, walang cybercrime, libre lahat i-share nyo. Walang problema yun. Yung iba nga, ginagamit ako pang ads, hinahayaan ko na lang eh. So, libre to, i-share nyo para lumakas din pages nyo, makatulong din sa inyo. Pero ang goal naman natin, makatulong din sa mga tao, mabigay ng tamang information para hindi tayo masyadong hostage ng paid media. Masyado kasing mahirap kasi kontrolado ng TV, radio, and print. Hindi naman lahat yung mga iba, kaya hindi tayo makalaban. At least dito nabibigay natin yung tama. Thank you for sharing, Maricel. Thank you, Evan, Takyab. Thank you for sharing. Maraming Si salamat. Kuya Kims, pasalamat tayo. Ayan, Yan yung si mga Kim. yung mga admin na Pasalamat tayo talagang- sa mga pages. Oo, yung Ako mga- si Kim. Ako si Kim, si Kuya Kim. Marami sila eh. Si Marco Pile, thank you din. Ang Si admin ko, si Eric. Tapos na si Eric, end of the month, Eric. So, kung meron from Toronto, kamusta? Okay. Magbibigay pa tayo ng mga tips. Marami nagtatanong sa Ano pa yung ibang laman diabetes. nito? Ano Oo, ba to? maraming mga diabetic. Oo, kasi kailangan yan sa minsan kasi, Pagputol ng gamot. pagbukas ng mga boxes. Ay, ito, favorite nila, Doc Ito, Lisa. the usual glycoside, Kasi metformin. metformin. Ito Diabetes. yung mga pang-diabetes. Alam Meron nyo, tayo dito. minsan tumutulong ka, sumasabit ka pa lalo, di ba? Minsan ganun eh. Lalo ka tumutulong, lalo may sasabit. Ang tinuturo namin, gusto ko maging maalam yung mga tao, anong tamang pag-inom ng gamot. Hindi naman dapat itago to na itong glycoside pang diabetes. Hindi naman porke sinabi ko glycoside, this is a generic good for diabetes. Ibig sabihin, makakabili sila eh. Hindi naman makakabili ang pasyente, paano prescription drugs naman siya eh. Kailangan pa rin pong dumaan Oo. sa inyong Pero mga diabetes mas gusto ko yung doctor. pasyente, alam niya kung paano inumin yung pang-diabetes. Alam niya iinumin to habang kumakain. Alam niya kung iinumin to after meals. Yun ang gusto ko malaman niya. Tsaka ano possible side effect nito. Gusto ko alam ninyo para hindi kayo magkakaman. Hindi naman yung inom ng tablet, nakaasa lahat sa doktor. Gusto ko kayong marunong eh. So, sana rin mga ibang doctors, maintindihan din ako na ang ginagawa ko itong pagtuturo. Diba? Kasi may iba nagsasabi na, may ibang doctors, may nagsabi wag daw ituro, baka masobrahan daw ang turo. Sa tingin ko, hindi sobrahan turo eh. 50 million Pinoys, naghihirap, walang kalam-alam, hindi kaya magpa-check up, tapos hindi mo ituturo. Bakit hindi ituturo? Diba? Tsaka ito, nakakausap ko naman sila, bakit hindi ituturo? Diba? Wala naman akong reason hindi ituro. Diba? Kaya sorry na lang, kung may magagalit, ituturo ko. Kasi wala akong choice eh. Kailangan ko ituro. Like ito, ituturo ko. May iba, ayaw nila ituro ko. Hindi ko alam ba't ayaw ituro. Baka kailangan magpa-check up ka muna bago ituro. Anyway, kayo nag-comment yan inuulit ko lang. Like ito, ketoconazole, their favorite. Antifungal to. Antifungal. Kung merong mga umusbong dyan na Alipunga? alipunga, mabilog ang alipunga. Meron ka Minsan, bang alipunga dito? Wala alipunga. Mabango naman, amoy minsan, lotion. mamasa-masa yun. Okay. Makati, yun ang pagkakaiba sa alipunga, mamasa-masa, makati siya talaga. Yes. Tsaka mabilog. Tubig. Minsan nasa lugar siya ng mga belt o yung laging napapawisan at hindi natutuyo. Itong ketoconazole, isa sa mga gamot na yon. Ang sabi nga ng ating friend doctor, si Dr. Katigo, ang paggamit ng ketoconazole, ang mga 6 weeks or more. Kasi, May dermatologist gusto 6 weeks pang fungal. oo, May iba minsan pang daw 2 weeks kasi, eh. o basta minimum 2 weeks. Minsan kasi, akala mo, natuyo na siya pagpahid mo. Yung pala, dun sa ilalim, may naiwan pang fungus. So, Yes. babalik lang. Explain So, kung natagalan, mas mapapatay mo yung hindi mo nakikita sa ilalim. I-explain ko sa inyo po. Kailan ginagamit yung antifungal para sa mga, natawag doon, yung mga an-an, di ba? An-an. Tapos yung mga parang may kaliskis sa balat na Sa pagitan ng mga toes. mga toes, alipunga sa paa. di ba? Yung mabaho, Sa may yung belt line. mabaho yung gitna ng paa, namamasa-masa, lagi nakasapatos, nangangamoy, papahiran nyo ng ketoconazole. Pinapakita ko, twice a day, manipis lang. And for mga 2 weeks, dapat gagaling na.
Tapos, wag muna mag-sapatos, mag-sandals muna, papahanginan yung paa. Pwede rin home remedy, sukang puti, kalahati, tubig kalahati, babad yung paa. Pwede rin yun. Pero pwede. Mura lang to, 100 pesos lang siya. Mabuti may generic na tayo nito. Compare. At yung favorite mo dito ito favorite ni Doc Lisa. Ito, kailangan nyo to. Secret to. Okay? Hindi naman secret eh. Information naman, libre. Di ba? Dapat naman ituro. Ito, secret natin. Povidone iodine. Yan, ganda Maganda, rin. meron kayo lagi niyan. Yan. First aid sa bahay. Povidone iodine. Kita ba? Kita eh. Yes. Okay. Ang povidone iodine, Generic. pag nagkasugat kayo, yan ang ilalagay ninyo. Pigsa, kahit Pimple. anong pimple. Ito, minsan nilalagyan ko. Nagsisimulang pigsa, pag nagpa-manicure, pedicure kayo na murder. Naku, na murder. Yung biglang na May tip tayo namumula dito, lalagyan mo nito. sa paggamit ng povidone iodine. Huwag yung kukuha ka lang ng cotton, tapos ipinahid mo lang, ipininta mo lang, walang gaanong Sample effect natin, yun. parang ganyan, no? Mas maganda sana, halimbawa, may nagsisimula Mangitim. kang Kasi balit, pigsa. okay lang mangitim Kuha ka para ng- sa mga followers natin. Kuha ka ng isang Ay, lumabas. maliit na, kuha ka ng isang maliit na manipis na cotton, Okay. ibuka-buka mong ganon, ilagay mo sa ibabaw Hindi ng nila kita pigsa sa mo, kantas mo konti. Yan. ilagay mo sa ibabaw, lagyan mo ng cotton, next time magdadala akong cotton, ihihiwalay mo, ipatong mo dun sa lugar ng pigsa, at lagyan mo ng povidone iodine. Matutuyo agad yon, gagawin mo, papatakan mo ulit. So, ang binibilin Mahina ko, audio, sir. Baka pag mahina audio, feeling ko baka hindi lang naka-up yung button mo. Ha? Meron kasing button dyan sa Facebook eh. I-press mo sa lower right. Tingin ko malakas ang audio. Pakisabi kung malakas ang audio, okay, tuloy. oo, ang paggamit ng povidone iodine, kailangan nakababad. Kasi kapag ipininta lang natin, walang gaanong effect. Pero ang mga pigsa na ibinabad nyo sa inyong povidone iodine, mas Available- mabilis gagaling. Over the counter, I think Ah, povidone iodine pwede. Oo, sa lahat ng botika, Yeah. grocery, may povidone iodine. May Over generic the niyan, Rhea, yung mga ganon. Gusto niyo yung povidone mamahalin, iodine. betadine. Pag gusto niyo mamahalin, betadine. Oo. Yun lang Iba't alam ko. iba, mura lang ho ito. Ang mga maliliit, 15, 20 pesos. Pag yung mas malaki, 50 pesos mahigit. So, maganda meron tayong Alam mo, yan Doc Lisa, sa kailangan bahay. magpakain ka. Ang dami nagsasabi na maganda ka. Okay. Mm. So, ito. Ang next na papakita natin na mga... Ito, carbocysteine, dami naubo. Over the counter ba? Oo, ang carbocysteine po ay over-the-counter lamang. Ang mucolytic ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, pangpalabnaw, pangpalabas ng ubo, sipon, plema. May sipon, may ubo, maraming plema. Sample. Yan po ang magandang inumin, umaga, tanghali, gabi. Carbocysteine. Oo. Yan, 1 week, 2 weeks, pwede pong inumin ng 2 weeks or more kasi hindi naman siya antibiotic. So, pwedeng inumin ng matagalan. Pero over the counter siya, di ba? Oo. Kasi ang ubo ngayon, hindi naman natatapos o nawawala sa loob ng isang linggo. Marami pa ring plema na naiiwan doon sa ating baga. Kaya tumatagal siya ng more than 2 weeks. Pwede pong inumin ng matagalan yan. Kasi hindi naman siya antibiotic. Ang antibiotic lang po ang up to 7 to 10 or 14 days. Ang Kung ano po ang sinabi ng carbocysteine, doktor. pwede siya para sa plemang may laman. Yung may... Ma-phlegm. Parang may sound talaga. May dumadahak yon yung basang plema. Oo. Para malabas mo yung plema. Tapos inom ka maraming tubig. Meron namang dry cough. Oo. Yung parang tahol ng aso na dry, na allergy. Iba naman binibigay Oo, doon. pag ang dahilan ay allergy Doc Lisa for o Senator allergic, daw 2019. Sa Allergic. ibang araw pag-usapan natin, pag-isipan natin. allergic cough o ito yung mga tuyong Joke ubo lang. na Makati. Ang cute ng nunal daw ni Doktor, tatanggalin na natin in 2 Oo, months. kasi laging naaarawan eh. Oo, baka daw maging cancerous, mawalan ako ng misis. Oo. So, Maghanap ingat po tayo ng tayo sa bagong melanoma. No, joke. Oo. So, Di ba ba ito? oo. So, yung sa mga dry cough naman o yung mga makating ubo,
Anti-allergy ang pwede nating inumin. Baliktad yung name. Sorry, baliktad yung name. Ganito kasi, nakaharap sa akin yung cam. Kaya pala nagbabaliktad. Oo. Kailangan may mirror pa Sige, kami. bibigyan ko kayo, hindi mirror. Pagbibigyan ko kayo, Oo. Sige, So, ituturo kailangan- ko yung hindi nakabaliktad na mga ano. Ay, sorry. Sobrang laki ang mukha. Nakakaya. Yan. Ito yung kanina pinag-usapan naming metformin. Yan. Tapos yung carbocysteine daw, wag daw babaliktad rin. Ito yung carbocysteine. Yan. Di ko na nakabaliktad yan. Harap na yan. Para yan sa inyo. Tapos yung povidone, iodine sa pigsa, wag babaliktad rin. Magagalit sila. Oh. Paki-share po ha. Yung lang request ay nawawala sa focus. Ayaw Medyo mag-focus maliit kasi yun. Yan, na-focus ko. At yung isang tinuro pa natin ay itong ketoconazole. Wag daw babaliktad rin. Yan, di siya nakabaliktad. Vitamin B. Yan, linaw Ito mga generic brand lang. Vitamin B, wag babaliktad rin daw. Yan, para sa hindi payat, gusto tumaba. Okay? Baliktad. Hirap to Ang sweet ni Doctor. Yes, para sa inyo lahat. Huwag niyo lang ako papakantahin. Hindi naman ang kumanta Ako po ay na mastectomy, Bautista, Glenafe. Yes, kailangan check up, Glenafe, para sa pag na-mastectomy ka kasi ayaw ko na bumalik yung cancer. Kaya Kailangan po ay binabantayan. So, wag tayong parang isip natin, ay okay na ako. Baka hindi yung na sa to pigsa bumalik. po, povidone iodine ang pangalan. Malabo, sorry itong camera kasi hindi nagfo-focus Okay? Yes. Sobrang bait, medyo pagising. Hindi, ang goal ko naman talaga matulungan kayo. Kahit isang tao lang naman matutulungan ko, happy na Kasi kung nasa clinic ako, unang-una, hindi naman ako sumisingil na pasyente. 10 years na kami hindi sumisingil. Lahat na free. At mas masaya ako na free. Parang pare, free. Pag kasi sa clinic, makakausap mo lang isang pasyente, ganun din yung pagod Pareho din, mag-explain ka rin ng 30 minutes bakit hindi ito makakausap natin libo-libo, di ba? Wala namang masama, tuturo mo ng libre. Maraming makikinabang, maraming mabubuhay. Kaya gusto ko sana may ibang mga doctors. Alam mo, dream ko dapat may lawyer din nagbibigay ng free advice Diba? Actually, ngayon ang mga medical mission, Doc Willie, medical and legal mission na. So, sana makahanap tayo ng join sa atin. Na lawyer? Yes. Maganda pala yon medical and legal mission, kasi marami din sa ating kababayan gustong makahingi ng legal na payo. Best medicines for gastritis, saging, pwede ng gastritis. Tapos magme-merienda kayo sa alas 10 tsaka sa alas 3. Lagi ko nga sinasabi, napaka-busy nyo man. GERD, gastritis, ulcer. Kasi yung mga iniinom nyo omeprazole at yung mga Nexium at iba, pwede lang 1 to 2 weeks Pag tinagalan nyo ng 2 weeks itong mga para sa ulcer, mga omeprazole, pwedeng humina ang buto. Hindi nila sinasabi yung side effect Pwede humina ang buto. Yung iniinom nyo namang mga maalox na pang ulcer, hindi rin pwede matagal. Kasi magnesium, aluminum din yan. Ma-overload din yung katawan nyo. Okay? Kaya, yung iba hindi sinasabi yung side effect. Kaya yun ang problema. Sa mga mataas ang cholesterol, like yung mga statins, okay naman ang statins, pero gusto ko low dose lang ng mga simvastatin to sa high cholesterol. Sa mga low dose lang simvastatin, 10 mg, atorvastatin, 10 mg, ganun lang. Pero may iba kasing doctors, pag nag-prescribe 40, 80 mg, medyo hindi okay kung masyado mataas yung milligrams Kung masyado kasi mataas yung milligrams na ibibigay, minsan nakakasira ng organs, minsan nakakasira ng liver, at bukod sa ang liver nasisira, pwede rin magkaroon ng diabetes. May bagong study na ang simvastatin at atorvastatin pwede makataas ng blood sugar. Kaya, like ikaw, Doc Lisa, mataas ang sugar, ang cholesterol mo, around 270, pinapainom ko siya ng atorvastatin, pero konti lang, paano dose? 10 atorvastatin, 10 milligrams, Half tablet. pero half tablet lang. Iniinom ko lang tuwing Monday, Wednesday, Friday. Every other day. Maganda yung ganong style, mababa lang ang dose ng gamot,
para magda-diet ka pa rin at iwas ka sa side effect. Diba? Kasi yung iba pag high dose ng gamot, maraming side effect eh. Fenofibrate, okay lang naman. Triglyceride, mataas. Dapat, may nagtatanong kasi. Triglyceride, pwede exercise. Exercise, pampababa. Okay? Marami from gallbladder, marami nagtatanong. Kamustahin natin si Letty Magayon. Kamusta? Ruby Rose Espinosa, kamusta? Johnny Balena, kamusta? Okay. Siguro meron ako papakita baby picture magugustuhan nila eh. Gusto nila. Pakita nga natin, Doc Lisa. Okay. Actually, picture mo, hinahanap ko eh. Cute ba ni Lisa? Ikaw naman ma-explain eh. Yan naman. Ito si Doc Willie Louder konti. nung mga around 2 years old siya. Kasama niya ang aming mother, si Juanita Ong. Okay. Oo. At ito naman ang Ito mas bata ako nito, 6 months. siguro mga wala pang 1 year old. Kasama naman yung kanyang yumaong ama, si Mr. Ong Yong. Okay. Yan. Hindi, pinapakita natin yung Ito po yung display sa aming parents bahay. natin. Siyempre, papasalamat tayo sa magulang natin. Siya naman nagpalaki sa atin. Siya din tumulong. Una-una, ayaw nga nila ako mag-doctor. Siyempre, gusto nila negosyo, business. Pero sabi ko, mas gusto ko tumulong eh. Wala nga akong kita, maliit lang, matipid naman kami, 2 lang anak namin. At least marami tayo na tutulungang mga tao dito, di ba? So, yan. Wow, cute. Ay, pakita mo ulit daw yung cute eh. Si Edon, from Taiwan ba si Edon? Minsan Yes. mabilis kasi yung pagtaas Cute. eh. Okay, salamat sa mga nagsasabing cute at magbibigay ako ng tips para sa high blood. Ito yung number 1 and 2 na gamot sa high blood. Okay, baliktad daw, hindi nila Baliktad, Anyway, oo. kahit baliktad, sabihin nila namin, amlodipine. Amlodipine itong nasa ibabaw at losartan naman itong nasa ibaba. Marami sa inyong mga kamag-anak na bigyan ng amlodipine at losartan. Sa ating mga health center, yung ibang health center, meron pong mga libreng amlodipine Yes. at losartan. So, i-avail po natin yan para hindi tayo magkaroon ng high blood, stroke, kidney disease, diabetes. Makakatulong po ito lahat. Amlodipine, 5 mg. Yung iba po, kung hindi naman ganong kataasan, kalahating tableta lamang. Pero kapag talagang mataas ang kanilang blood pressure, pinapainom ng 1 tablet once a day. Ang losartan, kung medyo hindi ganong kataas ang inyong blood pressure, pwede na po ang losartan 50 mg. Once a day din po. Marami na itong generic. Isa ito sa mga gamot na napakaganda talaga para sa high blood sa murang halaga at nabibili sa mga generics na butika at sa mga malalaking butika din. Pero kung may mahihingi kayo sa inyong pinakamalapit na health center, mas maganda po makahingi tayo. Tapos, sa mga... Mataray daw yun na sa health center, ayaw daw sila bigyan, kailang kamag-anak daw. Yeah, that's a comment. Oo, bili na lang po tayo sa mga generics na butika. Mura lang. At alam nyo, kung meron kayong kapitbahay, pamangkin na marunong mag-blood pressure, at least Correct. once a Tuturuan week, natin. magpa-blood pressure pressure, naman pakita ko tayo. dito. Ang ginagawa ko pa nga, kumuha kayo ng isang papel, tapos ilagay ninyo yung petsa at blood pressure na nakuha sa inyo. Parang ito na yung diary ninyo. Pwede nyo ipakita sa doktor, itanong ninyo, o Doc, tama na ba itong mga blood pressure ko? Or kailangan pa tayong mag-adjust ng gamot? Kasi pag wala tayo nitong lista o diary ng ating blood pressure, paano matatansya ng doktor kung nasa tamang dosis na tayo ng iniinom nating gamot? Ito po, baka meron kayong mga kapitbahay na nursing, magpakuha po tayo sa kanila. Napakaganda po kung meron tayong listahan ng ating presyon. Ilagay lang petsa at saka yung blood pressure na nakuha. Tuwing kailan, marami nagtatanong, once or twice a week, kung kailan kayo nakapahinga, dun po magandang magpakuha ng presyon. Minsan may Para mga sa umiikot. gallstones, ang daming questions sa gallstones. Gallstones, low-fat diet. Okay? Low-fat diet. Iwas sa matataba, iwas sa maalat para hindi
masira yung, hindi magkaroon ng mga bato sa gallbladder. Ngayon, pag talagang sumakit na yung tiyan mo, palagay natin talagang sumakit na dito, once or twice, Sa bandang taas, kanan. malamang kailangan operahan na pag sumakit na yung sa tiyan eh. Pero kung may bato pero hindi naman sumasakit, tsaka kung ako sa gallstone, sa patip ko, kuha kayo ng second opinion. 2 doctors dapat magsabi. Huwag lang isa. Pag dalawa nagsabi na kailangan kayo operahan, doon kayo papayag. Hindi po kayo nakapunta kayo sa isang doktor, sabihin niya ganito, natakot na kayo, magtatago na kayo. Hindi dapat ganon. Okay? Minsan nagkakamali eh. Wala namang may alam na lahat, kahit yung doctors, hindi man niya alam lahat. So, kailangan dalawa. Pag dalawa nagsabi na kailangan nyo ma-operahan, doon na tayo gagawa ng paraan. Okay? Yes. Fatty liver. Yan. Na-off lang tayo, kasalanan ng internet. Okay. Paano malalaman kung meron kayong gallstone? Ano lang, magpapacheck up sa doktor. Kung sa tingin niya, check upin niya kayo. Laging sumasakit dito sa bandang taas na kanan ng ating tiyan. At medyo mataba tayo, nasa 40s, 50s. May lahi din na lagi nagkaka-gallstone yung mga kamag-anak. Maaari po tayong magpa-ultrasound of the abdomen. Ang maganda sa ultrasound, marami pong nakikita kung ano man ang diferensya doon sa ating tiyan. Pwede nyo pong itanong doon sa pinakamalapit ninyong laboratory, magkano para mapag-ipunan natin. Kung medyo may kamahalan, alam ko mahal po ang ultrasound, sinasabi ko nga, gawa tayo ng isang alkansya. Tapos hulug-hulugan natin. Kasi matatanong naman ho ang presyo kung magkano yon. Pag alam nyo na ang presyo ng ultrasound of the whole abdomen, ipon tayo sa isang alkansya. At pag malapit na ang birthday ninyo or pamasko ninyo sa inyong sarili, magpa-ultrasound tayo. Kasi dito sa ultrasound na to, iba't ibang organo ng katawan natin ang makikita. Kita nyo dyan yung atay, yung gallbladder, yung pancreas, o kung ano yung mga yung kidneys natin, paglalaki, prostate, pagbabae, kita din yung mga bahay bata, ovary. So kung ano man yung nagsisimula o namumuong mga sakit, maaga pa lang, nalalaman na natin habang maliit pa lang yung problema, naaagapan na. Mahal din kasi magpa-opera ng mga gallstone eh. So, kailangan meron din tayong, pag alam nyo na ito yung CR sakit break. ninyo, pag alam nyo na yun na yung sakit ninyo, mas hindi lalala. Kasi pag malala na, mahirap nang gawa ng paraan. Yes, salamat sa lahat ng nanonood. I think meron pa kami mga 20 minutes, 15-20 minutes. Baka pwede po pakishare itong live feed natin. Kung nakikita nyo, meron button dyan sa share. Pag shinare nyo po, malaking tulong kasi makikita itong live feed namin ng lahat ng friends ninyo. Kung meron kayong 200 friends, at least makikita ng mga friends ninyo na pwede sila manood sa atin, pwede sila matuto, malaman nila yung tamang gamutan, at kahit pa paano makatipid. Isa pang way makatipid, no? Ito malaking tip to. Para makatipid kayo sa isang check-up, di ba? Mahal ang check-up, di ba? Mga 500 or 300, 800. Para makatipid kayo sa unang check-up, ang gagawin ninyo, maganda may blood test na kayo. Let's say, pang general check-up, may pwede kayo magpa-CBC, mga FBS, fasting blood sugar, creatinine para sa kidney, pwedeng lipid profile sa cholesterol, at SGPT para sa liver. Ito yung mga basic, tsaka urinalysis. Pwede na kayo magpa-blood test, magpa-urinalysis, para pagdating nyo sa doktor, dala nyo na yung mga blood test nyo. Nakatipid kayo ng isang check-up. Kasi kung pupunta kayo sa doktor, wala kayong blood test. Diba? Tapos, papa-blood test niya kayo, babalik na naman kayo ulit. At least ready na kayo. Diba? So, yung CBC, malalaman kung anemic ka, FBS, kung may diabetes ka, 2,500 daw check-up. Oo, Tapos, creatinine, kidney, napakahalaga. Okay? Iwas sa maalat. Tapos, lipid profile, kung mataas ang cholesterol, yun ang makikita natin. Tapos, sa urinalysis, malalaman kung may infection sa ihi, yun din nababantayan.
Okay. Meron kang pagtatae tips ba, Lisa? Oo, ang laman pa nitong ating box na pinakita kanina, isa ito kasi marami sa atin bigla na lang magtatae. Ano po? Ito, yung ORS, yung tinatawag nating Oresol. Ang laman po nito ay mga sachet na ganito. Iba't ibang flavor. Yan. Pag sa bata, mas gusto nila yung flavored. Isang sachet na ganito ay tutunawin sa isang baso at ito na po yung iinumin nating tubig para itong suero. Sorry. So, lahat ng electrolytes na nawawala sa inyo sa inyong pagtatae, mapapalitan. Ilang sachet, kung ilan po ang kaya nating inumin sa maghapon, kasi iinom rin lang naman tayo ng tubig, di tunawan na natin ang Oresol at yun yung iinumin natin para hindi tayo madidehydrate. Mahal din magpa-admit at iniiwasan nga natin lalo na sa mga bata na ma-dehydrate kasi mahal ang swero at ospital. So, salamat sa lahat ng share. Kung pwede po, pakishare lang yung button para makita to ng mga ibang mga kaibigan ninyo. At least makanood sila ng mga health tips. At saka po na-share nyo, pwede rin sila pumunta dito sa page natin, sa Doc Willie Ong. Makikita nila yung 1,000 articles na naisulat namin. May 700 videos kami na nagawa para sa inyo. Tapos yung mga articles ko nga, iniipon-ipon ko, nandito siya sa mga books namin. Pero itong mga libro po na nasa National Bookstore, hindi ko naman ina-ads, hindi niyo naman po kailangan bilhin. Kasi lahat ng articles dito ay nakapost naman sa Facebook. Sa ating Facebook. Nakapost Nandyan din lahat. yan, libre. Nakapost siya, libre. Meron nga nagsabi sa akin, Nasa YouTube din po. meron nga nagsabi sa akin, Doc Willie, wag mo ipopost yung articles mo kasi wala nang bibili ng libro. Sabi ko, okay lang naman walang bumili ng books. Ang mahalaga naman ay mabasa ng mga kababayan natin yung mga tips, di ba? Kung ang makakabasa lang yung makakabili, di kawawa naman. Di bali na malugi, at least, medyo cute tong picture natin. Yan, lumang picture. Lumang picture na to. Okay? So ito, high blood cholesterol. Meron din kaming mga English books na ito, How to Live Longer. Ito yung bestseller, Paano Humaba ang Buhay. Meron din isang English, Health Tips, tsaka Home Remedies. Lahat ito mababasa sa internet for free. Oo, nandyan po yan sa Meron din page ni sakit Doc sa Willie. kidney, baga at yan. Ito yung picture natin. Pakita mo na yung picture. Ano ba to? Isang kasal yan na pinuntahan natin. At ito nga yung favorite. Magbibigay lang ako ng mga tips. Ito gusto nyo itong tips. I think we have 15 more minutes to go. Mga sakit sa babae, yung nervyos o hyperventilation. Okay? Maraming may nervyos, di ba? Nahirapan kayo huminga, parang laging kinakabhan. Ang nervyos, namamanhid din yung kamay mo, pati yung paa, pati yung labi, namamanhid. Minsan parang nahihilo ka, lumalakas yung pintig ng puso mo. Kung nakaranas kayo ng mga nervyos, syempre, ang unang-una, minsan bumababa yung carbon dioxide mo eh. So, dapat magre-relax lang. Pwede kayo mag-deep breathing exercise. Lagi ko tinuturo yung hinga malalim, 5-10 seconds, pipigil, tapos mga 5 seconds, tapos exhale din. Exhale kayo ng 5 seconds para lumabas yung nervyos. Tapos magdadasal lang tayo, magbabasa tayo ng Bible, di ba? Kung ano man ang paniniwala nyo sa mga Muslim, kung sa Quran, babasahin nyo yung mga magagandang salita ng Diyos para at least mapapasok, ma-absorb nyo. Tapos sa umaga, maganda, quiet time lang, kahit higa-higa lang, para ma-relax yung pag-iisip. Tapos yung saging na tinuro ko, okay din yung saging, pamparelax din siya. Tapos yung exercise, malaki rin tulong ang exercise sa kanila. Yes. Pwede ako magpakita ng mga a few stretches, tapos pwede mo siguro sabihin ko ano yung mga stretch ko, Doc Lisa. Papakita ko itong mga stretch. Lalayo kasi ako eh. Tapos pwede mo sabihin ano. Meron akong back stretch eh. Turo. Sige, labot yun. Mga ganito ang ginagawa ko for back stretch. Yan, tataas ang kamay, pa-left. A little louder. Tataas ang kamay, left at right. Ang stretch dito. Ayan, mai-stretch ang inyong likod. Yung mga muscle sa likod ay mai-stretch. Tapos meron pang pag ganitong stretch. Yan, para din yan sa likod. Kasi marami sa ating mga nagko-comments, Doc, masakit yung likod ko. Tagiliran daw masakit eh. Oo, normal naman yung aking ultrasound.
alam nyo, marami dun sa nararamdaman nating sakit ay dahil pala sa muscle pain. So, kailangan nag-i-stretching din tayo. Ito magandang stretch, medyo masakit konti. Hindi mo masakit. Ito yung mga ito. Lower back yan eh. Lower back stretch. Lower back. Siguro mga 10 times. 10 times. Tapos meron pang mga stretch sa hamstring. Ganito. Oo, yan po ang mga exercises na itinuturo ng mga rehab medicine doctor o yung mga tinatawag nating physical therapist. So, sila po yung mga pinupuntahan kapag masakit ang ating katawan. Yung mga kasukasuan, muscle, pwede po tayong magpa-check up. Meron pong tinatawag na rehabilitation medicine doctors. Sa lahat po ng ospital, meron yon. Turuan natin Ipagtanong Doc nyo Lisa lang. na pampatangkad. Ganito pampatangkad eh. Oo. Kailangan tatayo kayo diretso, tataas yung kamay, tapos tiptoe. Hinga, tapos tiptoe. Yan. Kasi Kailangan diretso nai-stretch likod Hinga, yung tiptoe. inyong... Para tumangkad. Para Oo. tumangkad. Sa may kulang sa tangkad. Yan. Oo. Yan. Yung inyong spine ay 10 nai-stretch. seconds. Kaya maaaring makatulong sa... Kasi minsan, Huwag kuba. pag nagdikit-dikit na yung ating mga buto, talagang bumababa din yung height natin eh. Gusto natin lagi matangkad kasi advantage din yan. Okay. Oo. So, yun nga po sa mga masakit ang katawan lagi, masakit ang kasukasuan, pwede kayong magtanong sa inyong, kung meron kayong kakilala o kung mag-anak na physical therapist. Turuan ko sila ng neck stretches. Ganito. Mga 8 seconds. Turo mo Lisa to. Yan, di ba? Minsan Hawak parang dito. antigas-tigas ng ating likod, yung palang problema nasa neck. Marami sa ating mga kirot, dahil sa mga Dahan-dahan muscle lang, pain, Neck stretch. at minsan, referred pain pa kasi yung ating mga muscles, dugtong-dugtong nga yan eh. Ito, pinapakita ko Lisa. Yun, yan. Para sa neck yan, lalo na kung trabaho nyo, naglalaba, laging nakatungo, Dahan-dahan lang. laging nagko-computer, nagta-type, nagse-cellphone palagi, sumasakit ang batok natin. Yan ang mga stretches na kailangan natin gawin. Yan din ang tinuturo ng mga physical Ito maganda sa leg, therapists. yung shoulder shrug. Oo. Magandang gawin natin yan. Pampaluwag, no? Lalo na sa umaga, pagkagising, mas magigising kayo, tapos parang mas maluwag ang inyong pakiramdam. Pampawis. Oo. Kung talagang masakit din ang kasukasuan, sinasabi ko nga, kung sa gabi naman, habang yan, para naman yan sa Pampaluwag, oh. pampaluwag ng mga paa. Yan, pwede nating gawin. Step-step lang. Tapos meron ako mga tips sa ulit. Kita ba nila na Lisa? Kita pa, Yan, oh. malinaw. Ginagawa Yan, nila nagtitiptoe Tiptoe. pang Papatigas ng binti. ng binti at legs. Tsaka yung wall push-up. Kita ba nila wall push-up ko? Kita. Yan. So, yan, wall push-up. O kasi mahirap yung nasa sahig, hindi lahat ay kaya yon. So wag ho nating pipilitin kapag hindi natin kaya dahil lalo tayong mai-injure. Kailangan dahan-dahan, magwa-warm up muna bago gawin itong mga stretching exercises na ito. Actually, Ay, gusto pinagod nila niyo ako. tumaas yung Pinagod tumaas niyo ako. yung views. Pero masarap eh, di ba? Papawisan ka eh. So, gaganon-ganon. Yun ang pinakamasarap. Siguro, one more time para sa late tuner. Paki-share po itong post natin. Salamat ng mga nag-share. Kasi pag na-share nyo itong ginagawa namin, mapapanood ng mga friends ninyo. At least meron sila mga tips. At pag natapos naman itong live feed namin, mapapanood nyo naman eh. So, na-appreciate namin lahat. So, itong mga stretch na ginagawa ko sa maga, ulitin ko lang, short lang, para makita ng mga hindi nakakita. Oo. Sige. Para mapawisan tayo. Ito yung first stretch. Para sa likod, ma-stretch yung ating likod, mga muscles at spine. Mga kasukasuan, ma-stretch. Second stretch. Yan, pati ang ating mga kamay, shoulders, kailangan din nating i-stretch. Second.
Lisa, yung face mo, di kita. Di, okay lang para mas makita kanila. Hindi, para makita, alam nila ikaw nagsasalita. Para alam nila ikaw Yan, nagsasalita. ito para din sa mga stretching ng muscles sa likod at kasukasuan. Yan, yung ginagawa ni Doc. Tapos Ito yung naman, sa neck. shoulder at neck stretch. Yan, shoulder. Sarap eh. Yan. Tataas kamay. May mga taong di na naitataas yung kamay, Doc Lisa. Oo, wag nating ibe-baby. Pag di natin mataas yung Ayan, ating ayan. kamay, Gamitin yung isa. oo, gagamitin nyo yung isa pang tulong, Ayan, yung isang kamay ninyo. Kasi kapag hinayaan ninyo na hindi na natataas, one day baka tumigas na yan at lalong hindi Frozen shoulder. na ninyo maitaas. Okay. Tawag po dyan, frozen shoulder. Marami pong nagkakaganyan kung kayo ay cook o maraming trabaho na ang gamit talaga ay kamay. Ang sabi ko nga, kapag nanonood tayo ng TV sa gabi, pwede tayong maglagay sa hot water bag, di ba meron tayong nabibili? Hot bag. Hot bag, lalagyan nyo ng hot water, balutin sa towel, at ilagay dun sa parting masakit, mga 10 to 15 minutes lang. Wag naman pong more than doon. Kaya nakabalot sa towel kasi baka maluto yung ating balat. So, titignan din natin, ma-avoid din natin yung burn. Saan yun? Pwede. Balikat, likod, sa legs. Malaki pong tulong ang paglalagay ng hot compress bago matulog sa gabi para pagdating sa umaga medyo naginhawahan na tayo. Tuturuan ko rin sila, Doc Lisa, nung tamang massage na mahina lang pag-massage. Sasample ko sa inyo. Sige, side view ka dito. Okay. Medyo side view tayo. Yan. Okay, atras natin konti para makita nila. Yan. So, pag-massage, pwede sa neck, pero banda rito lang sa likod ng neck lang ang pwede i-massage. Yung mga laging sobrang tigas Oo, ng matigas leeg. dito. Tsaka dito lang At pwede sa laging ibabaw. may neck pain o nape Okay. pain na Dito sinasabi. pwede. Dito pwede mo idiin para lumambot yung, ito matigas tong likod ni Doc Lisa kakatrabaho Ano ba kinakarga mo? Cargador. Talagang marami tayong ginagawa. Maraming, mabigat yung bag niya. Saan ba yung bag mo? Kanan? Oo. Kaya bumabagsak tong ano. Sa mga kababaihan o kalalakihan na Yan, laging mabigat ang bag. So ngayon po, mas maganda yung mga backpack o kaya yung sling bag, yung isinasabit. Kasi pag laging sa one side lang ho ang inyong bag, magkakaroon kayo ng frozen shoulder. Oo nga. Tsaka ang bigat nito, ano ba laman ng bag? Ang daming laman. So, kaya ang ginagawa ko na ho siyang sling bag, may sling po yan. Para mas equal ang weight. Kasi kapag laging one-sided, mapapansin nyo, mas matigas yung ano na yon, yung party na yon. So, yun. Tapos, Yun ang pag sa mga leg tips naman na natin. binabantayan natin, ito mga bawal gawin. Huwag nyo imamassage dito sa may carotid. Yan, Andito sa yung bandang pulso gilid. Oo. Ito Kasi pulso baka niya. mahimatay. Oo. Pag masyadong malakas mo to pinisil, mawawala ng oxygen ng dugo sa ulo. Pag doble ang pinisil mo, parang sinasakal mo, mawawala ng malay. Kaya namamatay pag dito. Bawal dito. Bawal dito. Ito thyroid, medyo malaki. Talagang namamana. Ito sa gitna, malalaman kung may thyroid problem kayo, paano? Lulunok. Try mo nga lumunok. Hahawak ka nito. Sige, lunok. Yan. Pag lumunok siya at merong gumalaw dito, malaki ang goiter mo. Sige, lunok. Wala, ano lang yan, Doc Lisa? Taba lang. Taba lang. So, bawal i-massage dito. Bawal i-massage dito. At mabuti bagong ligo ka ngayon. At mabango ang buhok. So, wag gagalawin dito, wag gagalawin dito. Tapos, ang pwede lang i-massage dito sa may bandang likod lang. Tapos dito pwede. Oo. Tapos sa frozen shoulder, ito rin ang babantayan natin. Ito. Ang sinasabi ko nga doon sa mga laging nakakaramdam ng kirot, lalo na frozen shoulder, masakit sa likod, masakit sa low back. Kung meron kayong kapitbahay o doon sa lugar nyo, merong marunong magmasahe o hilot. Yun nga lang, medyo babudgetan natin. At least once a week, magpamasahe po kayo or magpahilot. Doon sa mga sanay, makikita nyo naman or mababalitaan nyo sino yung Magaling marunong maghilot. Lalo na po yung mga bulag, magaling silang maghilot. Added
gastos nga lang po, pero malaki ang magagawa sa ikawawala ng mga sakit ng Yes. kasukasuan na nararamdaman ninyo. Oo. Alam mo, mas maganda ka, Doc Lisa, dito sa sa screen eh. Anyway, yung marami nagtatanong kita ko, frozen shoulder. Ang frozen Oo, shoulder, hindi niya ayaw na umakyat. maitaas. Kaya hanggang ganyan Ganyan. lang. Oo. Tapos biglang sisigaw na sila. Sabihin, Aray, aray. oo. So, kailangan maitataas mo yan. So, gagawin mo, gagamitin mo isang kamay. Ipilit nyo, mo huwag itaas. nyo Konti-konti. ibe-baby. Ganyan. Yan. Ayan, bumalik na tayo. Internet, PLDT, kinakat mo kami. Sige. Yan, kailangan ipilit nyo pa rin itaas yung inyong kamay. Taba Kasi lang daw. kapag walang Mm-mm. effort na itaas yan, tuluyan ng maninigas yung mga litid dyan at magkakaroon na tayo ng frozen Tama. shoulder. Tapos pag frozen shoulder, ang tumitigas dito sa paligid ng mga shoulders. Kadalasan dito mo nilalambot yan, dito siya niluluwag. Ibig sabihin tumitigas ito. Bakit? Kaka-computer, kakabuhat, kaka-injury. Pati dito sa ilalim sa may kilikili paikot. Ito ang minamassage para lumawag, para hindi kayo ma-frozen shoulder. Hindi nyo na magagamit itong frozen shoulder. Okay? Kaya mahalaga yung pagmamassage. Yung mga low back, kailangan itong upper back, mahalaga din yan para sa kanila. Okay? Konting pagbabati, ang dami na kasi. Elaine Villanueva, Diggs Julong Bayan, Bob Jocelyn Sanco. Santa Ignestan, Biring Marquez, Yes, special mention daw PLDT Rhea na Mago. bagang internet. Karen Ponce, Yes. na From Davao Jen City. Papura Sepulveda, Jocelyn Coloma Cua, Jen Armada, Yes. from Canada siya, Nade Omongos, June Pearl, Marami sa tingin ko may back pain eh. Yan, marami nagtatanong. Back pain, tsaka pamamanhid ng kamay. Sa back pain, ang problem kadalasan, dito po sa may, Lisa, ikaw na mag-explain. Dito sa may likod eh. Dito ang tumitigas. Low back pain. Dito low back. sa bandang likod, mas Ng mababa. likod. Oo. Tapos dito sa may pigi. Sa may pigi yan. Yan yung kailangan natin i-massage din eh. Pero syempre, minsan kailangan mo muna pa x-ray para malaman na yun lang talaga ang pinaka-problema doon sa low back pain. We have 5 more minutes to go at may dumalaw sa amin dito. Anyway, pwede ko kayo, tatry ko lang kayo ikot-ikutin dito sa kwartong to. Hindi ako makaalis sa kwartong to kasi yung internet namin nandito sa taas eh. Pag lumayo-layo ako, mawawala tayo sa internet. So, tatry ko lang umikot para makita niyo yung labas. Yan. Ito, nakita mo itong mga nahanda naming mga gamit para sa inyo. Yan. Mga script namin. Okay. Ito yung mga libro na ginagamit namin. Pagbigay ng mga tips. Lisa, malayo na ba ako? Kadalasan yung mga tips sa mga home remedies ang inaaral ko para mabigyan kayo ng mayan. Yan ang mga inaaral ko. Pero pinipili ko yung scientifically correct. Maraming halaman dito sa labas ng bahay. Ang tip ko nga, bamboo trees, di ba? Pag bamboo trees, maganda yung oxygen para sa katawan. Okay, ito yung mga ilang award na nakuha natin. At iniikot-ikot ko kayo. Dito kami gumagawa ng mga tips para sa inyo. Tapos ito yung mga nahanda naming mga pagkain. Okay? Siguro mag-final tips tayo, Doc Lisa, and greeting. At magpapaalam na muna tayo. At gagawin natin ulit one more day, probably next Tuesday. Maulit natin. Yes, paggising masakit ang leeg ni Yoli. Masakit. May problema daw sa bra, namumula. O naglalak sa bra. Meron kang bra tips, di ba, Doc Lisa? Oo, meron tayo sa YouTube, bra tips. Oo. Pwede kayo mag-check sa YouTube, makikita nyo yung mga tips namin kung anong gagawin. Okay? Yes. Siguro pwede natin sila bigyan ng konting mga tips, Doc Lisa. We have, I think, 5 minutes to go. Pwede mo balik rin to, Doc Lisa, at papakita ko doon. Dun sa malaking computer. Sa malaking computer. Tingnan natin kung mawawala tayo. Ikot tayo dito. Buksan natin dito. Huwag kang mawawala internet.
Sige, tapos babalik na rin ko lang to. Muna. Balik na rin ko ha. Yes. Ito, YouTube to. Pakita ko ang YouTube. Yan. YouTube yan. O pagkakalbo, merong mga dahilan kung bakit Yan, mga tips ni Doc Lisa sa pampalagas ng buhok. Tignan ninyo ang inyong nanay at tatay kung numinipis ang kanilang buhok. Meron din mga sakit na nagpapanipis ng buhok tulad ng sakit sa goiter o hypothyroidism, yung biglang pagpapapayat at sobrang stress, nakakabawas din o lugas ng inyong buhok. Sa mga bagong panganak, nagki-chemotherapy, nahuhulog din ang kanilang mga buhok. Sa mga bagong panganak, wag po kayong magugulat kung maraming buhok ang biglang nahulog sa inyo. Babalik din po yan. Ngayon po, ang mga dermatologist o doktor. So, pinapakita ko sa inyo po kung paano maghahanap ng mga tips ko. Mag-google lang tayo. Hi, google lang tayo. Tatype nyo yung pangalan ko, Willie Ong. Tapos, kung anong sakit ang gusto ninyong malaman, palayan natin, neck o leeg. Leeg na masakit, kunwari, o ibang mga pains. Ito, may lalabas na tips, sakit sa ulo, yan, sa computer. Ipe-press nyo lang yan, lalabas na yung video ko ng neck pain. Dr. Willie Ong ito. Ano, so, lalabas na yung tips ko, mapapanood nyo na po. Ayan, yan. Kulagi. After 15 to 30 minutes, masakit na yan, titigas na yung muscle. Ang solusyon, kailangan itataas natin para eye level. May nagregalo sa akin itong isang gamit para maitaas ang laptop. Yan. See? So, kung makikita nyo, medyo pantay na ang tingin ko. Medyo eye level na. Tsaka ginagawa ko, medyo malapit yung computer sa dulo para hindi ako naghahabol, hindi nakababa yung shoulder ko. Nilalagyan ko rin ng unan para sa likod, para hindi sumakit ng likod. Tsaka minsan may pillow pa. Paalam na tayo, Doc Lisa. Okay, papaalam na kami ni Doc Lisa. Great final questions. 1.5 hour na. And maraming salamat sa lahat ng nanood. Salamat sa Facebook. Salamat sa lahat ng share. Okay. Alam mo, mas maganda ka dyan sa kabila. Sa kabilang side. Mas In the back kasi. baka gusto nila ng makeup tips mo. Yolanda, lumalapit ako, binabasa ko kasi. Si Nitsky Gallego, Thank Annalisa you. Martel, Salamat. Santi Santi Cruz, Ivan Tagyab, Palitan tayo. Hermones Len. Grisha J. Avila. Ito maganda sinabi ni Krisha J. Avila. Hindi nakakasawa kayo panoorin. Yes, Crisanta 23 Carino, years na ako dito. Di Darla pa ako Paul, nagsasawa eh. Hindi ako nagsasawa sa sermon mo, Doc Jovi Lisa. Gabarda, Mary Ann Lopez. Hyperventilation, nag-hyperventilate, relax lang. Hinga ng mabagal at malalim. Okay? God bless sa inyong lahat. Magpapaalam na kami. Salamat sa mga pag-share. Sa ihi. Mahirap umihi. One day, tatalakayin natin lahat yan. Joey Nakama, Jenny Beth Bahan. Salamat. God bless sa inyong lahat. Sana nakatulong tong konting ginawa namin, 1.5 hour. Alam nyo naman talagang itong time ko at itong corny. Pero sasabihin ko itong buhay namin ni Doc Lisa. I'm 53 years old. She's around 48 years old. Kung ano pang oras bibigay ng Diyos sa amin, gagawin namin para matulungan kayo. At kung ano alam ko, sasabihin ko to sa inyo. Kung natutuwa ako sa tips natin, dahil natutulungan ko yung wala pang sakit, at yung may konting sakit, maritime prevention tips. Pero yung mga malala na ang sakit, hindi ko pa natutulungan eh. Kaya minsan nakakaroon tayo ng mga issues, na mga nagko-comment din ako sa mga political issues kasi nandun lahat yung budget, nandun yung trillion na pera na gusto natin maibigay sa inyo. So sana nakatulong tong video. Try natin basta 8:30 in the morning up to 10 o'clock. God bless sa inyong lahat. Siyempre, ginagawa namin ito 100% para sa inyo. Wala po para sa amin. Tingnan natin kung ano sasabihin ni God sa atin. At ano mga final tips ni God sa atin. Binuksan ko lang yung Bible ko. Ito, binuksan ko lang siya. Napunta ako sa Psalms 19. The heavens declare the glory of the God. The skies proclaim the work of His hands. Day and day they pour
pour forth speech, night and night they display knowledge. So parang medyo timing na lahat ito ginawa ng Diyos para sa atin at araw-araw sinasabi yung salita ng Diyos at nagsishare tayo. And lahat daw ng mga salita pinapakinggan. Their voice goes into all the earth. Parang medyo timing para sa akin to. Yung boses daw ng Diyos ay binibigay sa buong mundo. Their words to the end of the world. So, kakalat daw yung mensahe natin ng pagmamahal. Tama na siguro muna sa away dyan sa politika. Medyo politika, away. Hindi maganda. Maraming salamat sa inyo. We love you. Ginagawa namin to. At sana magkita-kita tayo ulit. Sana healthy kayo lahat. Huwag malulungkot sa mga OFW. Trabaho na tayo. At huwag malulungkot. Isipin nyo man kahit anong mangyayari sa naiwan nyo dito. At least you are doing your job na sa pamilya mo, para sa Diyos at para sa bansa nyo na malaking tulong. God bless. Final words, Doc Lisa? Goodbye at ingat tayo sa maghapon. God bless. Bye-bye. 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 Cute ka daw eh. Konting dikit. Bye-bye.